Patuloy ang mainit na suporta ng mga Pinoy basketball fans sa ating Gilas team at nakita naman natin na pinasaya nila ang mga fans sa home court ng Vanuatu Jets. Naniniwala pa rin tayo na posibleng makapag-upset ang Gilas ngayong third window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers, lalong-lalo na kung dekalidad sana ng mga team ang kanilang nakalaban sa kanilang mga practice games, yung number 1 team sana sa New Zealand Basketball League. Pero okay na rin na medyo mahina ng kaunti ang kalaban nang sa ganun ay makapagpainit ang ating team bago ang kanilang laro laban sa New Zealand at Australia. Heto na nga at game day na naman ang Gilas laban sa Franklin Bulls. At tinignan natin ang kalidad ng kalaban ng Gilas sa kanilang mga practice games. At ito ang katotohanang nakita natin. Ang Franklin Bulls ay nasa rank 7 na kanilang liga at ang Vanuatu Jets naman ay nasa rank 8. Kaya naman masasabi natin na mananalo ang Gilas laban sa Franklin Bulls ngayong araw at tama lamang na hindi mo na paglaruin si JB. Maganda sana kung ang number 1 team ang kalaban ng Gilas, ang Auckland Tuatara ng New Zealand Basketball League. Hinahanap pa rin ng isang Kai Sotto sa Gilas team dahil na rin sa impact na dala-dala niya para sa ating national basketball team. Maraming beses na napatunayan ni Kai na kaya niyang makapagbigay ng malalakihan ambag sa Gilas, mapa-opensa, depensa at pagkuha na rin ng rebound. At yung dalawang laro niya laban sa malalakas na kalaban, ang Latvia at New Zealand, ay big time ang kanyang naging ambag dito. Lalong-lalo na nung mas mahinang team sa FIBA ang nakalaban ng Gilas, naging mas dominant pa si Kai. Kahit nakita ang lakas ni Kai sa FIBA at nakalaban nila ang mga malalakas na team, wala naman itong naging epekto sa kanyang NBA chase. Kaya naman ngayon nga ang plano ng kampo ni Kai Sotto ay ang ilapit si Kai sa USA na mismo, kung saan posible niyang makalaban ng mga magiging top NBA picks o yung top NBA prospects. At sa ganitong paraan, posibleng maipakita ni Kai ang kanyang lakas at galing kalaban na mismong itinuturing ng mga NBA scouts na magagaling. Sa tingin natin ay tinanggihan ni Kai Sotto ang mga NBA Summer League invitation sa kanya dahil kulang ang maikling stint o laro sa event na ito. Ilang games nga lamang ito at kung hindi pa siya ginamit ng kanilang coach at binigyan ng magandang playing time ay sayang lang ang pagpunta ni Kai sa NBA Summer League. At halos wala nga ring bayad ng NBA Summer League, halos allowance lang ang ibinibigay nila dito. Marami pa rin ang umaasa na makakapaglaro si Kai para sa Gilas team ngayong third window pero atrasado na nga rin ito para kay Kai maging sa Gilas kaya kailangan ng mag-push ang Gilas sa kung ano ang meron silang lineup sa ngayon dahil nakita naman natin na may laban ng Gilas na ito sa third window. Posible pa rin ang upset win laban sa malalakas na kalaban ayon na rin kay Coach Tim Ko. Panigurado mananalo na naman ng Gilas laban sa Franklin Bulls dahil na rin sa nakita naman natin na mahina ang Franklin Bulls sa New Zealand Basketball League at nakakahiya naman kung matatalo pa ang Gilas dito bago ang kanilang laro laban sa Tall Blacks at Australia Boomers. Bilang mga basketball fans, masaya tayo dito pero para sa mga analysts na nakikita talaga ang kalagayan ng Gilas ay hindi sila masaya dahil na rin sa hindi ganoon kalakas ang kalaban nila sa practice game nila. Sa atin naman, ang take natin dito ay maganda pa rin dahil may oras ang Gilas na magpainit sa kanilang laro, lalong-lalo na yung mga players na bagong dagdag sa ating lineup o yung ngayon lamang maglalaro sa window na ito, kagaya ni Balti. Malakas naman talaga ang New Zealand at Australia. Hindi ito maipagkakaila. Pero may kakayahan pa rin ang Gilas team na manalo ngayong third window kasi hindi natin alam kung ano nga ang magiging senaryo ng laro sa game day na mismo. Posibleng mag-init ang shooting ng Gilas at hindi naman ang kanilang kalaban. Para sa karamihan, palagi nilang sinasabi na bilog ang bola at minsan nangyayari nga naman talaga ang tinatawag nating upset win kung saan ang mas mahihinang team ang nagwawagi laban sa mas malakas nilang kalaban.